Nakasagupa ni Florante ang mga kalaban, naglaban sina Florante at Osmalik ng 5 oras. Hindi nagtagal, itinanghal na bangkay ang ganid na Persyano. Nanatili si Florante sa Crotona ng 5 buwan. Labis siyang nanabik kay Laura, kaya dumating siya sa Albania. Pagdating niya, nagulat siya nang makitang nagwawagayway ang bandila ng mga Moro sa kaharian ng Albania. Agad niyang pinatigil sa paanan ng isang bundok ang kanyang hukbo. Nakita niya dito ang isang babaeng inuusig na pupugutan na lamang ng ulo ng mga kalaban. Mabilis niyang sinagip ang babae. Nakagulat ng husto ang lahat nang makita nilang si Laura pala ito. Nagsipagtakbuhan ang hukbo ng kalaban at napagtanto na sila pala ay napinamumunuan ni Aladdin. Nabawi ng mga sundalo ni Florante ang palasyo at nailigtas nila ang mga ibinilanggo na sina Haring Linceo, Duke Briseo at Adolfo. Naunang sinalakay ng isa pang hukbo sa kaharian ng Albania bago pa man ito nakapagpahinga. Ang nasabing hukbo ay pinamumunuan ni Miramulin. Sa isang marahas na labanan, nagtagumpay si Florante na talunin ang mga kalaban. Gayunpaman, hindi nagtagal at may mga susunod pang mga hukbo na nagtatangkang sakupin ang kaharian. 77 hukbo na ang nagtangkang manakop, ngunit lahat sila ay nabigo sa kamay ni Florante. Nang naglalagi si Florante sa Etolya, nakatanggap siya ng sulat mula sa monarka ng Albania. Sa sulat ay nagbabala ang hari na kailangang siyang bumalik agad sa Albania. Sa pagdating niya sa kaharian, bigla siyang nabigla dahil hinuli siya ng 30,000 sandatahan at ipinakulong sa bilangguan. Hindi niya alam na si Adolfo pala ang may kagagawa ng pagpatay sa hari at Duke Briseo at siya ang umagaw sa trono. Si Florante ay nakulong ng 13 araw. Pagkatapos, ipinag-utos na ikadena. Siya sa gitna ng isang mapanganib na gubat upang doon ay mapaslang ng mga mababangis na hayop. Naiwan siya sa gubat na iyon ng 2 araw, ibinahagi ni Aladdin ang kanyang mga karanasan. Bilang anak ng Sultan Ali Adab, napadpad siya sa gubat dahil sa matinding sama ng loob sa kanyang ama. Dahil sa sobrang pagnanasa ng Sultan kay Flerida, kasintahan ni Aladdin, nais niya itong agawin sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, natuklasan ng Sultan na umalis si Aladdin patungong Persya at iniwan ang kanyang hukbo sa Albania. Nang agawin ni Florante ang Albania at malaman niyang si Aladdin ay umurong sa labanan, itinuring ng Sultan na ito ay isang pagkamakasalanan at hinatulan siyang pugutan ng ulo. Gayunpaman, nang gabing iyon rin, nakatanggap si Aladdin ng mensahe na kailangang siyang ipatapon sa ibang lupa at hindi na babalik sa Persya kung gusto niyang mabuhay. Sa kasalukuyan, naglilibot siya sa loob ng 6 na taon. Habang nagkukwentuhan sina Florante at Aladdin, narinig nila ang usap-usapan ng dalawang tao. Ang isa ay nagkukwento kung paano nalaman nitong ipapapatay ang kanyang kasintahan na nakakulong. Dahil dito, pumayag itong magpakasal sa hari. Ngunit pinalaya naman ang kasintahang nakakulong. Nung gabing iyon ay tumakas ito sa pagkakataong magbihis bilang isang mandirigmang babae. Matagal na siyang naglalakbay at nagtatago mula noon hanggang sa magkita ang dalawa sa lugar. Samantala, dahan-dahang lumapit sina Florante at Aladdin sa dalawang nag-uusap. Anong saya nila nang malaman nilang ang dalawang nag-uusap ay sina Laura at Flerida. Inilahad ni Laura kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya kung paano niangkin ni Adolfo ang trono, kung paano pinugutan ng ulo ang hari. Sinabi din niyang nagpadala siya ng sulat kay Florante sa Etolya upang ipaalam ang mga pangyayari sa Albania, ngunit hindi ito nakarating kay Florante. Samantala, natapos na noon ang 5 buwang taning ni Adolfo kay Laura upang mapag-aralan ang pag-ibig nito. Walang paraang nalalabi kay Adolfo upang mahikayat si Laura, kaya sa kailaliman ng gabi ay pinilit niyang dalhin siya sa gubat upang doon ay siraan ng puri. Doon siya natagpuan ni Flerida. Nakita ni Flerida ang kabaluktutan ni Adolfo at sa isang iglap ay napaslang ito. Habang nagpapalitan ng kanilang karanasan ang apat, dumating sina Menandro kasama ang buong hukbo ng Albania. Hinahanap nila si Adolfo upang ibalik ang dating katahimikan ng Albania. Agsipagsigawan ang buong hukbo sa tuwa nang makita nilang buhay sina Florante at Laura.
Ipinagbuni ng lahat ang magkasintahan. Pagkatapos, bumalik sila sa palasyo at nagpakasal sina Florante at Laura. Itinanghal na hari ng Albania si Florante at si Laura naman ay naging reyna. Sina Aladin at Flerida ay nagpakasal din at nagpabinyag para maging ganap na Kristiyano. Pagkatapos mamatay ng Sultan Ali Adab, bumalik sila sa Persya at namuno sa kanilang sariling kaharian. Ang lahat ay nagtapos na masaya at payapa.